Bakit ba panay ang labas mo sa oras ng trabaho, Lira? Katulong ka ba o sekretarya? Sigaw ni Eros, habang nag-e-echo sa buong opisina ang boses ng bilyonaryo CEO. Tumigil naman ang lahat. Timitig sa probensya ng sekretaryang nanginginig habang hawak ang supot ng pagkain. Kung gusto mong magpakain ng pulube, gawin mo yan sa labas at hindi dito sa kumpanya ko. Dagdag pa ni Trixie sabay tawa ng mapag-insulto. Ngunit sa halip na lumaban, tahimik lamang si Lira. Kinabukasan sinundan siya ni Eros at nanlamig siya sa nakita. Ang tinatawag nilang pulube ay may suot na relo. Kaparehong relo ng matagal niya nang nawawalang ama. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Mainit ang hangin nang bumaba si Lear Dizon sa bus terminal ng Cubao. Bitbit ang lumang backpack at maliit na bag na puno ng pangarap. Mula sa probinsya ng San Ildefonso, unang beses niyang sumabak sa Maynila. Maingay, mabilis, at parang walang oras para huminga. Pero hindi siya nagpadaig. Kahit kinakabahan, mahigpit ang hawak niya sa brown envelope na may lumang resume at diploma ng kursong Business Administration mula sa isang maliit na kolehiyo sa bayan nila. Good luck sa'yo, Lira. Mahina niyang bulong habang tumitingin sa malaking gusali ng Vergara Group of Companies. Isa sa pinakakilalang korporasyon sa bansa. Doon siya may interview bilang sekretarya ng mismong CEO, si Eros Vergara. Pagpasok niya sa lobby, halos hindi siya makakilos. Marmol ang sahig. May mga chandelier sa kisame. At ang mga empleyado ay naka-formal attire na parang laging may meeting. Suot niya lang ay simpleng blouse, pencil skirt at lumang sapatos na inayos pa ng tatay niya bago siya umalis. Kaya mo to, Lira, sabi niya sa sarili, sabay ngiti kahit nanginginig. Paglapit niya sa front desk, agad siyang binati ng receptionist. Good morning, ma'am. May appointment po kayo? Opo. For interview po, Lira Dizon. Sinuri ng receptionist ang listahan at tumango. Yes, ma'am. Please proceed to the 25th floor, Mr. Vergara's office. Pag-akyat niya sa elevator, halos marinig niya ang tibok ng puso niya. CEO agad ang mag-i-interview? Hindi siya sanay sa ganitong setup. Sa probinsya, ang mga boss, mababait, simple. Pero si Eros Vergara, sikat sa social media bilang Ice King of the corporate world. Laging seryoso, laging galit, at sinasabing wala pang empleyadong tumagal sa kanya ng higit sa 3 buwan. Pagbukas ng elevator, sinalubong siya ng malamig na ihip ng aircon at tunog ng tik-tak sa keyboard. Tahimik ang buong floor. Lahat nakatuon sa trabaho. Parang bawal magkamali. Miss Dizon, tawag ng HR staff. You can go in now. Dahan-dahan siyang pumasok sa opisina ng CEO. Malawak, modern at may salaming pader na tanaw ang buong syudad. Sa gitna, nakaupo ang isang lalaki na nakasuot ng itim na suit. Hawak ang tablet. Seryoso ang mukha. Si Eros Vergara. Sit. Malamig na sabi nito na hindi man lang tumingin. Umupo naman si Lira. Pinigilan ng manginig ang tuhod. So, Miss Dizon, from the province? Tanong ni Eros habang nakatitig na ngayon sa papel niya. Sir, San Ildefonso po. First job? Opo. Tahimik sandali si Eros. Tapos ay tumingin ito ng diretso sa kanya. Alam mo ba kung anong trabaho ng sekretarya? Opo, sir. Magmamanage po ng schedule, magko-coordinate ng meetings at siguraduhin maayos ang mga dokumento. Good. Pero dito hindi sapat ang opo. Hindi ako madaling boss. Gusto ko mabilis ka. Ayokong pinapaulit ang utos. Gets? Gets po. Mabilis sa sagot ni Lira kahit nanlalamig. Ngumiti ng bahagya si Eros. Pero hindi yun ngiti ng tuwa. Ngiti iyon ng pagsubok.
Okay? You may start tomorrow, 8 a.m. sharp. Paglabas niya ng opisina, halos hindi siya makapaniwala. Natanggap ako. Napangiti siya ng tuluyan. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa building na si Lira. May dala siyang thermos ng kape at maliit na baon na pandesal. Tahimik siya umupo sa desk malapit sa opisina ng CEO. Hindi nagtagal, dumating si Eros. Diretso sa opisina, walang kahit sinong binate. Agad namang tumayo si Lira. Good morning, sir. Bati niya. Tumungo naman ang lalaki. Coffee, no sugar. Nataranta siya pero mabilis sa kumilos. Ilang minuto lang inabot niya ang kape. Here po, sir. Inabot naman ni Eros ang tasa. Sinubukan at tumango ulit. Good. At least marunong kang gumawa ng kape. Simula noon, araw-araw niyang pinaghahandaan ng bawat utos si Eros. Meeting schedules, phone calls, reports. Tahimik lang siya pero mabilis kumilos. Hindi siya nagrereklamo kahit minsan napapagalitan. Ang iba kasing empleyado, isang sigaw lang ni Eros nagre-resign na. Pero si Lira, tahimik lang. Bakit kaya itong probinsyanang to? Hindi mo lang umiiyak kahit pagalitan ni sir. Bulong ng isa sa mga staff. Baka gusto lang ng pera. O baka desperado sa trabaho. Sagot naman ng isa. Ngunit si Lira, hindi iniinda ang mga chismis. Sa tuwing lunch break, bigla siyang nawawala, dalang supot ng pagkain. Bumabalik siya makalipas ang halos isang oras. Pawis at pagod. Pero laging may ngiti. Miss Lira, saan ka ba lagi pumupunta? Lagi ka may dalang plastic ng ulam Tanaw ng janitress sa si Ate Minda, isang tanghali. May tinutulungan lang po ako, ate. Sagot ni Lira, sabay iwas ang tingin. Nang makita siya ni Eros mula sa glass wall ng opisina, napakunot ang noon niya. Lagi may nawawala tuwing tanghali. Ano bang ginagawa ng babaeng yan? Habang sinusulat ni Lira ang minutes ng meeting, napansin ni Eros sa mga kamay nitong may maliit na hiwa. Ano nangyari sa kamay mo? Tanong niya bigla. Ito po, wala po to sir, napaso lang po sa mainit na sabaw. Mainit na sabaw? Muling ulit ni Eros. Halata nagtataka. Sekretarya ka ba o cook? Ngumiti naman si Lira ng mahina. Sekretarya po pero mahilig din po ako magpakain. Tumaas ang kilay ni Eros. Pero hindi na nagtanong pa. Kinagabihan, habang nag-aayos ang mesa, tumingin si Lira sa litrato ni Eros sa corporate magazine. Sa isip niya, ang sungit naman niya. Pero mabait din siguro to minsan. Napangiti siya na bahagya bago pinatay ang ilaw. Sa kabilang banda, habang pauwi naman si Eros sa sasakyan niya, nakatingin siya sa bintana. Naiisip niya ang tahimik na sekretaryang probinsyana. May kung ano sa kanya. Simple, pero may lalim. At sa gabing iyon, nagsimulang hindi niya maipaliwanag na kuryosidad kay Lira Dizon. Ang sekretaryang galing sa probinsya na may pusong hindi kayang ipaliwanag ng resume. Makalipas ang isang taon, mula na maging sekretarya ni Eros Vergara, si Lira Dizon, marami nang nagbago sa opisina. Sanay na siya sa mabilis na galaw ng kumpanya. Kabisado na ang mga utos ni Eros. At halos, siya na rin ang pinagkakatiwalaan pagdating sa mga confidential files. Tahimik lang siya sa sulok. Pero alam ng lahat, kung wala si Lira, parang hindi gumagalaw ang buong opisina. Kaya't nung mapansin ni Eros na madalas lumalabas ito tuwing tanghali, nagsimula siyang magtaka. Isang tanghali, habang abala sa pag-sign ng documents, napatingin siya sa wall clock. 12:10 p.m. Tumingin siya sa mesa ni Lira. Walang tao. Where's my secretary? Tanong niya kay Ben, isang assistant manager. Sir, lunch break daw po. Baka bumili ho ng pagkain. Every day? Maang natanong ni Eros. Araw-araw ba siyang kumakain sa labas? May kantina naman dito. Tahimik si Ben. Parang gano'n na nga po, sir. Hindi na kumibo si Eros.
pero halata sa mukha niya ang pagdududa. Sanay siya sa mga empleyadong nagtatago ng ibang racket. Yung iba nag-online selling habang naka-duty. May ilan pang kumikita sa paglabas-labas. Hindi niya gustong maloko, lalo na ng sekretaryang pinagkakatiwalaan niya. Pagbalik ni Lira ng bandang 1 p.m., pawis ito at may dalang plastic ng pagkain. "Good afternoon, sir." Bati niya habang nakangiti. "Late ka ng 10 minutes. Malamig na tugon ni Eros. "Saan ka ba nanggaling?" May binilhan lang po ako ng pagkain sa labas. Medyo malayo lang po yung turo-turo na mura." Tinignan lang siya ni Eros, mula ulo hanggang paa. Basa ang noo, pawis ang kamay, at halatang pagod. "Bakit hindi ka na lang kumain sa pantry? Libre naman." Mas gusto ko lang po sa labas, sir. May inaasikaso lang din po minsan." Nagtaas ang kilay si Eros. "Inaasikaso? Ano ka, messenger?" Napayo ko si Lira. "Pasensya na po, sir, hindi ko na po uulitin." Ngunit kinabukasan umalis ulit ito, at kinabukasan pa rin, at sa sumunod pa. Habang tumatagal, lalo lang siyang kinain ng kuryosidad. Kaya't isang araw, tinawag niya si Sam, ang PR head ng kumpanya na minsan naging girlfriend niya at ngayon ay tila hindi pa rin makamove on. "Sam," sabi ni Eros habang nakaupo sa kanyang swivel chair, "pakitingnan nga kung saan madalas pumupunta si Lira tuwing lunch break. Huwag mo munang sabihin sa kanya." Ngumiti naman si Sam, may halong panunukso. Bakit, Eros? Selos ba yan o trabaho lang?" "Trabaho lang. I need to know if my employees are being honest." "Sure," sagot naman ni Sam, pero halatang may ibang plano sa likod ng ngiti niya. Kinabukasan sumunod si Sam kay Lira palabas ng building. Mula sa malayo, nakita niyang pumasok ito sa isang maliit na karinderya. Bumili ng 2 ulam. Tapos, lumakad papunta sa kabilang kanto. Doon siya tumigil. Pero hindi makita ni Sam kung saan ba talaga ito tuluyang nagtungo. Pagbalik niya sa opisina, agad siyang lumapit kay Eros. "Sinundan ko na. Pero hindi ko alam kung saan talaga siya pumupunta eh. Pero isa lang sigurado ako. May ginagawa si Lira. Baka may boyfriend sa labas o di kaya nagpapadala ng pagkain sa kung sino." Napaisip si Eros. Bahagyang nakakunot ang noo. Boyfriend? Imposible. Halos wala ngang kausap yan dito eh. Baka sugar daddy, Eros. Biro pa ni Sam sabay tawa. Alam mo naman, probinsyana, pero marunong. Sayang, tahimik pa naman. Napatingin si Eros, malamig ang mata. Enough, don't spread rumors. Pero kahit sinabi niya ayon, hindi rin siya mapakali. Ilang araw pa ang lumipas, at tuwing nakikita niyang lumalabas si Lira na may hawak na plastic ng pagkain, parang may bumubulong sa isip niya. Sino ba talagang pinapakain mo? Isang hapon, nadatnan niya ito nag-aayos sa mga folder bago umuwi. Miss Dizon? Tawag niya. Yes po, opo sir. Bukas gusto ko makita lahat ng lunch receipts mo. Yung mga binibili mong pagkain sa labas, company policy check. Nagulat naman si Lira, pero mabilis nang umiti. Sige po sir. Paglabas ito ay napailing si Eros. Hindi ko siya maintindihan. Laging kalmado kahit hinaharap ko. Kinagabihan na habang nasa condo si Eros, hindi siya mapakali. Tumingin siya sa city lights mula sa malaking bintana. Mula nang dumating si Lira, iba na ang rhythm ng opisina niya. Tahimik pero may kakaibang ginawa tuwing naroon ito. Pero bakit parang may tinatago siya? Kinabukasan, hindi na nakatiis si Eros. Nakita niya si Lira sa lobby. Dala na naman ang supot ng pagkain. Miss Dizon? Tawag niya. Saan ka naman pupunta? Ngumiti naman si Lira. Lunch break po, sir. Sa labas ulit? Opo. May kasabay ka ba? Wala po, sanay na po ako mag-isa. Hindi na sumagot si Eros,
Pinanood niya na lang itong lumabas. At sa loob-loob niya, nagpasya na siya. Sige, bukas, susundan na kita. Nang araw na yon, tumambay si Eros sa loob ng kotse niya. Nakaparada sa tapat ng building. Mula sa rearview mirror, nakita niyang lumabas si Lyra. Suot ang simpleng blouse at bitbit ang 2 plastik ng pagkain. Tinawid nito ang kalsada at naglakad papunta sa kabilang blocking may maliit na parke. Doon siya nawala sa paningin ni Eros. Ngunit bago pa niya nasundan, biglang tumunog ang cellphone niya. Tawag mula sa board member. Damn! Mura niya at napilitan siyang bumalik sa meeting. Kinagabihan, habang nakahiga, muling bumalik sa isip niya ang eksena. Si Lyra, pawis, pero ngitin lang ng ngiti. Parang may mabigat na dahilan sa ginawa. Ano bang meron sa'yo, Miss Dizon? Mahina niyang sabi bago pumikit. Hindi pa niya alam, pero ang pinaghihinalaan niyang racket ni Lyra ang magbubukas ng pinakamalaking sikreto ng buhay niya. Mainit ang umagang iyon sa Vergara Group, pero mas mainit ang bulungan sa bawat cubicle. May bagong paksa ng intriga at ang bida, walang iba kundi si Lyra Dizon, ang tahimik na sekretarya ni Eros Vergara. Si Trixie, isa sa PR head ng kumpanya at dating karelasyon ni Eros, ay abala sa pag-aayos ng makeup habang kausap si Sam, ang PR head din na minsan niyang ginagamit para mangalap ng impormasyon. Sam, mahinang sabi niya habang inaayos ang buhok. Yung pinagawa ko sa'yo last week? Sinundan mo ba yung sekretarya ni Eros? Tumango si Sam. Opo ma'am, araw-araw po siyang lumalabas tuwing lunch. Bumibili siya ng pagkain sa labas tapos naglalakad ng mga 10 minuto papunta sa my park. Doon na po siya nawawala. Sa park? Ngumisi si Trixie sabay kandat. Sabi ko na nga ba't may tinatagong kalandian yung probinsyanang yon. Hindi ko po nakita kung sino kasama niya ma'am pero mukha ko may binibisita siya. Ay nako Sam, hindi mo kailangan ng ebidensya. Sa ganitong opisina, ang kailangan lang, kwento. At ayun na nga, ilang oras lang kumalat na ang balita. Hoy, narinig mo ba? Si Lyra raw may sugar daddy. Bulong ng isa sa mga accounting staff habang nagkokopya ng reports. Talaga? Naku, akala ko pa naman mahinhin. Baka yun yung dahilan kung bakit siya pinapabura ni Sir Eros. Naku, baka nga. O baka type siya ni Sir. Di ba dati sila ni Ma'am Trixie? Baka pinalitan lang. Tahimik lamang si Lyra sa kanyang mesa. Pero rinig na rinig niya ang mga bulungan. Ramdam niya nakatingin sa kanyang ilan. Nagtatawanan pa ng palihim. Pilit naman niyang pinanatili ang mahinahong mukha. Pero sa loob-loob niya, parang gusto niya nang maiyak. Lumapit si Ate Minda, ang janitress na naging kaibigan niya na. Lyra, huwag mo nalang intindihin yung mga naririnig mo. Alam mo naman dito, di ba? Mabilis kumalat ang chismis. Ngunit si Lyra, pilit. Ayos lang po. Sanay naman na po ako basta alam ko naman pong wala akong ginagawang masama. Pero bakit nga ba lagi kang lumalabas? Tanong ni Ate Minda. Hindi sa panghuhusga kundi sa pag-aalala lang. Ngumiti lang din si Lyra. May tinutulungan lang po akong tao. Yun lang po. Pagbalik ni Eros mula sa meeting, napansin niyang tahimik ang buong department. Lahat. Parang biglang nagkatinginan tuwing dadaan si Lyra. What's going on here? Tanong niya kay Ben. Wala naman po sir. Iwas si Ben. Office talk lang. Office talk? Tumalim ang mata ni Eros. About what? Tungkol po kay Miss Dizon. May nagsasabing, na baka raw po may nilalabas-labas na lalaki si Ma'am Lyra. Alam mo na sir, mga chismis lang. Hindi na nagsalita si Eros, pero nakita sa mukha niya ang pagkairita. Tell everyone to get back to work.
Malamig niyang sabi. Pagpasok niya sa opisina, nadatnan niya nag-aayos si Lyra ng mga papeles. Tahimik lang siya, pero halata sa kilos na may dinaramdam. Miss Dizon? Tawag ni Eros. Yes, sir. Tumingin siya dito. Ignore the noise outside. I don't pay people to gossip. Sandali namang natahimik si Lyra. Sabay tango. Opo, sir. Salamat po. Pero kahit sinabi yun ni Eros, hindi niya maiwasang mapaisip. May parte sa kanya na gustong maniwala kay Lyra. Na mabuting tao ito. Pero may parte rin nagsasabing baka nga may tinatago talaga siya. Kinabukasan, mas lumala pa ang sitwasyon. Si Trixie na mismo ang nanguna sa biruan sa pantry. Oy, Lyra! Sigaw nito habang hawak ang tasa ng kape. Hindi ka na naman kumakain dito ah. Sana naman kayo magla-lunch ng sponsor mo? Natahimik ang lahat. Lumingon ang mga empleyado. Naghihintay ng sagot. Nakangiting pilit naman si Lyra. Wala po akong sponsor, ma'am. Bumibili lang po ako ng pagkain para sa... Kanino? Sa boyfriend mong matanda? Sabat pa ni Trixie. Sabay tawa ng malakas. Huwag kang magpanggap, sweetie. Dami na namin nakakaalam, ano? Pulang-pula na ang mukha ni Lyra sa hiya. Hindi siya nagsasalita. Kinuha lang niya ang kape at lumabas ang pantry. Pagdaan niya sa hallway, nakasalubong niya si Eros. Miss Dizon? Bakit namumula ka? Tanong nito. Wala po, sir. Mainit lang po siguro sa pantry. Tinitigan siya ni Eros. Tila may gustong sabihin pero pinipigilan. Okay. Prepare the files for the investors meeting tomorrow. Utos ito sa halip. Opo, sir. Pag-uwi naman ni Lyra, dire-diretso siyang sumakay ng jeep. Habang nasa biyahe, pinahid niya ang luha. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa bigat ng sekretong matagal niya nang tinatago. Pagdating niya sa lumang parke, agad siyang lumapit sa isang sulok kung saan may matandang nakahiga sa karton. Mahinang tawag niya habang inilalapag ang mga plastik ng pagkain. Pasensya na ako, natagalan ako. Ang dami kasing chismosa sa opisina eh. Mahina pero may ngiting sumagot naman si Mang Leo. Anak, huwag mo na silang pansinin. Basta alam mong tama ang ginagawa mo. Pero nahihirapan na po ako magpaliwanag. Baka po mapagalitan ako ni sir. Huwag mong itigil ang ginagawa mo, Lyra. Hindi lahat ng tama kailangang makita ng iba. Tahimik lang silang kumain sa ilalim ng lilim ng puno. Sa gitna ng ingay ng lungsod, parang iyon lang ang lugar na payapa. Sa kabilang banda, habang nasa loob ng opisina, tinitigan ni Eros ang cellphone niya. Binuksan niya ang group chat ng mga department heads. Doon niya nakita ang isang meme na may picture ni Lyra at caption na, si Miss Secretary, may secret life daw. Mabilis niyang sinarado ang phone. Halatang galit. Tumayo siya at lumabas ang opisina. Ben, tawag niya. Sir? Tell HR to issue a memo. I want a strict discipline. Anyone caught spreading rumors? Terminated. Yes, sir. Pero sa isip niya, hindi siya mapakali. Ano nga bang ginagawa mo, Miss Dizon? Bakit hindi mo maipaliwanag ng diretso? At habang si Lyra ay tahimik namang nakaupo sa gilid ng parke, pinapakain ang amang walang ibang alam sa mundo kundi siya. Unti-unti niyang nararamdaman na ang kabutihang ginagawa niya ay magiging daan din ng panibagong unos. Maaga pa lang ramdam na ni Lyra ang kakaibang tensyon sa paligid. Habang nag-aayos siya ng mga dokumento sa mesa ni Eros, napapansin niyang may mas tahimik ang buong department. Tila may pinaghahandaan. Ilang saglit pa, bumukas ang pinto ng opisina ng CEO. Lumabas si Trixie. Nakangisi, sumulyap sa kanya ng may halong panunuya. Good luck, Lyra. Bulong nito bago tuluyang umalis. Napasinghap siya. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng babae. Pero
Kinabahan siya. Maya-maya ay tumunog ang intercom. Miss Dizon? To my office, now. Malalim ang boses ni Eros. Diretso, walang emosyon. Parang tunog ng isang hatol. Pagpasok niya sa opisina, nakatayo si Eros sa harap ng malaking glass window. Hawak ang tablet habang binabasa ang ilang report. Inima lang siya nilingon. Tahimik na inilapag ni Lyra ang folder sa mesa. Pero hindi pa siya nakakaalis nang magsalita ito. Miss Dizon? Malamig na tono ni Eros. Ilang beses na katang napapansin na lumalabas sa oras ng trabaho. Hindi lamang isang beses. Hindi 2 beses. Kundi madalas. Humugot siya ng hangin. Pinipigilan ng kaba. Pasensya na po, sir. Hindi ko naman po sinasadya. Napalingon si Eros. Diretso ang tingin sa kanya. Hindi mo sinasadya? Mariin niyang ulit. Alam mo bang may mga mata sa kumpanya? Hindi mo pwedeng basta-bastang iwan ang desk mo. You are my secretary. Not some errand girl on the street. Tahimik lamang si Lyra. Ramdam niya ang mga tingin ng mga tao sa labas. Dahil tanaw siya sa salamin ng opisina, lahat nakamasid. Gusto niyang lamunin na lang siya ng lupa. Eros placed his hands on his desk, leaning forward. Kung gusto mo magtrabaho ng maayos, magtrabaho. Hindi yung parang palengke ang schedule mo. Napayuko si Lyra. Humigpit ang kapit niya sa folder na hawak. Alam niyang may mali sa paningin ni Eros. Pero, paano ba niya ipapaliwanag? Pasensya na po, sir. Mahina niyang sabi. May tinutulungan lang po talaga akong tao. Hindi ko naman po sinasadyang magmukhang pabaya. Napakunot ang noon ni Eros. Tinutulungan? Tumango si Lyra. Hindi magawang tumingin ng diretsyo. Opo, may isa pong matandang babae sa kabilang kanto ng building. Wala siyang pamilya at... Stop! Tinigil siya ni Eros. Hindi mo trabaho yon. Hindi kita binabayaran para sa mga gawaing labas sa opisina. Napahinga ng malalim si Lyra. Gusto niya sanang ipaliwanag pa. Pero kita sa mukha ni Eros ang inis. Kaya tumango na lamang siya. Naiintindihan ko po, sir. Hindi na po mauulit. Tahimik ang sumunod na ilang segundo. Naririnig lang nila ang mahinang tunog ng aircon at tiktak ng relo sa dingding. Tumingin si Eros sa kanya ng diretsyo. Matalim, pero tila may bahid ng pag-aalinlangan. Parang gusto pa niya magtanong, pero pinigilan niya ang sarili. You may go. Malamig na sabi na to. Paglabas si Lyra, parang bigla namang gumaan ang paligid pero mapikat pa rin ang dibdib niya. Pagdaan niya sa hallway, nakita niya nakangisi naman si Trixie, kasama si Sam. Oy, baka grounded ka na, Lyra. Sigaw ni Sam sabay tawa. Kasi naman, dagdag pa ni Trixie, masyado kang misteryosa. Ayun tuloy, napansin na ng boss. Ngumiti na lang si Lyra ng pilit. Hindi siya sumagot. Ayaw niya nang lumaban. Sa halip, tumuloy siya sa pantry at tahimik na umupo. Habang nilalapag niya ang kape, sumilip si Mika, ang isa niyang kakamping empleyado. Lyra, okay ka lang? Narinig ko kasi si Sir Eros kanina, parang galit siya. Ngumiti lang si Lyra ng pilit, hindi siya sumagot. Ayaw niyang lumaban. Sa halip, tumuloy siya sa pantry at tahimik na umupo. Habang nilalapag niya ang kape, sumilip naman si Mika, ang isa niyang kakamping empleyado. Lyra, okay ka lang? Narinig ko kasi si Sir Eros kanina, para siyang galit. Ngumiti naman si Lyra ng mahina. Okay lang ako, Mika. Hindi naman siya mali. Dapat nga siguro magpaliwanag ako ng mas maayos. Pero hindi naman totoo yung sinasabi nila, di ba? Umiling siya. Hindi, may dahilan lang talaga ako. Basta balang araw maiintindihan din nila. Kinagabihan, habang pauwi si Lyra sa kanyang jeep, binuksan niya ang lumang bag at kinuha ang maliit na supot ng tinapay. Bumaba siya sa isang eskinita at pumasok sa isang lumang barong-barong. Lyra anak, andyan ka na pala. Bati ng isang matanda, si Mang Leo.
Ngumiti si Lira at iniabot ang tinapay. Ayun po, may tinapay ulit. Galing yan sa kantin. Salamat Iha, ang bait mo talaga. Ngumiti lamang si Lira. Pero sa loob-loob niya ay mabigat pa rin ang pakiramdam. Alam niya hindi niya dapat pinagsasabihan si Eros ng basta. Pero hindi niya rin kayang itigil ang pagtulong. Samantala sa opisina, nakaupo pa rin si Eros sa harap ng mesa. Hindi pa siya umuwi. Tinitigan niya ang record ni Lira sa computer. Wala namang reklamo. Laging on time. Maayos ang gawa. Bakit nga pa parang iba siya? Bulong niya sa sarili. Napatigil siya sandali at saka napailing. No, huwag kang maaapektuhan. Pero sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, naiwan sa isip niya ang huling sinabi ni Lira. May tinutulungan lang po talaga akong tao. At sa gabing iyon, unang beses na na-curious si Eros sa simpleng sekretarya na akala niya ay ordinaryo lang. 2:00 na ng madaling araw pero gising pa rin si Eros. Nakaupo siya sa kama. Hawak ang laptop at nakabukas ang employee file ni Lira Dizon. Ilang beses yan ang binasa ang profile. Ang edad nito, address, educational background, record ng attendance, pero parang kulang. Parang may hindi sinasabi ang babae. Who are you really, Lira? Mahinang sabi niya habang isinandal ang ulo sa headboard. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi mawala sa isip niya ang sekretaryang palaging tahimik, laging magalang, pero laging may daladalang misteryo. Naaalala niya pa ang huling pag-uusap nila kung paano itong nagsalita ng may tapang pero may halong lambing. Kinabukasan, maagang pumasok si Eros. Pagbukas pa lang ng elevator, nandoon na si Lira. Nag-aayos sa mga dokumento sa front desk. Medyo namutla ito at may benda sa kanang kamay. Napakunot ang noo ni Eros. What happened to your hand? Nagulat naman si Lira. Halatang hindi inaasahan na tatanungin siya. Eto po, sir. Nasagi lang po ako kahapon. Pero wala po to. Pero hindi naniwala si Eros. Nasagi? Inabot niya ang tasa ng kape na hawak nito at napansin ang bahagyang panginginig ng daliri. Mukhang hindi naman yan simpleng nasagi. Umiling si Lira. Naku, wala po talaga yan, sir. Nakakahiya kung maabala pa kayo. Hindi na siya nagsalita pa. Pero habang naglalakad papasok sa opisina, ramdam ni Eros ang ines at pag-aalala na sabay tumatama sa dibdib niya. Bakit ba ako naaapektuhan? Pagdating ng hapon, sinundan niya ng tingin si Lira habang lumalabas ng building. Bitbit pa rin ito ang pamilyar na supot ng pagkain. Dahil hindi siya mapakali, kumuha siya ng sariling kotse at sinundan ito. Hindi para manghimasok, kundi para malaman kung totoo nga bang may tinutulungan itong tao. Huminto si Lira sa isang makipot na eskinita. Naglakad siya papasok, dala ang supot. At ilang minuto pa, nakita ni Eros mula sa loob ng sasakyan ang isang matandang lalaki na lumabas sa maliit na bahay. Si Lira ay nakangiti habang iniaabot ang pagkain. Tila bumagal ang oras. Hindi iyon eksenang inaasahan ni Eros. Akala niya ay may kalokohan itong sekretarya. Pero nang nakita niya ay kabaliktaran. Matanda? Bulong niya. Ito ba yung tinutulungan niya? Habang pinapanood niya si Lira na pinupunasan ng bimpo ang noo ng matanda, parang may kung anong gumalaw sa dibdib niya. Isang uri ng paghanga na matagal nang hindi niya naramdaman. Kinabukasan, tila mas tahimik naman si Eros sa opisina. Habang binabasa ang report ni Lira, napansin niyang maayos ang lahat. Walang mali, walang kulang. At kahit papaano, parang iba na ang tingin niya rito. Nang dumating si Lira, inabot ang bagong schedule. Napansin niya nakatingin si Eros sa kanya. Sir? Tanong nito. Umubo siya ng kaunti. Wala. Just, good job. Ngumiti si Lira, halatang nagulat. Salamat po, sir. Habang lumalakad ito palabas, napatingin naman si Eros sa kamay nitong may sugat pa rin. Hindi niya napigilan ang sarili. Miss Dizon? Tawag niya muli.
Lumingon naman si Lira. Po, ipaggamot mo yung kamay mo. Hindi pwedeng ganyan habang nagtatrabaho ka rito. Okay po, sir. Tumango ito at nginitian siya bago lumabas ng opisina. Pagkalabas si Lira ay napabuntong hininga si Eros. Ngayon niya lang napansin kung gaanong kalambing ng ngiti nito. Simple, pero may lalim. Sa pantry naman sinalubong si Lira ni Mika. Uy, nakita ko yung kamay mo ah. Seryoso, ano ba nangyari? Ngumiti naman si Lira. Naku pala to Mika, tinulungan ko lang si Mang Leo noong isang gabi. Nilalagnat kasi kaya ako nagluto't nagpuna sa kanya. Ha? Siya pa rin? Lira, nakakatakot na yung ginagawa mo ah. Baka kung paano ka pa. Okay lang. Sagot naman ni Lira sabay kantat. Hindi ko naman kaya iwan yung matanda wala na nga siyang pamilya. Habang nagkakwentuhan sila, dumaan naman si Eros sa may pintuan ng pantry. Tila kukuha ng kape. Sandali siyang napatigil nang marinig ang pangalan ni Mang Leo. Pagbalik niya sa opisina, hindi siya mapakali. Binuksan niya ang kanyang laptop at hinanap sa HR file ang address ni Lira. Nang mabasa niya ito, tumugma sa lugar kung saan niya nakita ang matandang lalaki kagabi. Mang Leo, bulong niya ulit. Mula noon, hindi na maiwasang mapatingin kay Lira tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil unti-unti niya nakikita ang kabutihang matagal niya nang nakalimutan na meron pa sa mundong ito. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nauusisa. Sino ba talaga si Lira Dizon? At bakit parang mas malalim pa sa inaakala niya mga lihim nitong tinatago? Mainit ang sikat ng araw ng tanghaling iyon. Karaniwang oras ng lunch break, pero si Eros ay hindi kumakain. Nakaupo siya sa loob ng kotse. Nakapark ilang metro mula sa entrance ng Vergara Building. Nakasalamin siya, pero may mga mata nakatuon lang sa isang direksyon, kay Lira Dizon. Ang sekretaryang matagal niya nang pinagdududahan at ngayon ay pilit niyang gustong maintindihan. Kanina pa niya ito nakikitang abala. Tila may binabalot sa maliit na supot ng papel. Nang tuluyan na nga lumabas ang building, agad niyang pinaandar ang kotse. Pinasundan nito mula sa di kalayuan. Tahimik lamang si Eros habang nagmamaneho. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang pakay niya. Kung gusto niya bang patunayan na may ginagawang mali si Lira, o kung gusto lang niyang malaman ang totoo. Ang alam niya lang, mula nang mapansin niya ang laging lumalabas ito, parang may kung anong kumukulot sa isip niya. Naglakad si Lira sa ilalim ng araw. Walang payong, walang reklamo. Nakasabit sa braso niya ang subot ng pagkain at isang bote ng tubig. Paminsan-minsan, pinupunasan nito ang pawis sa noo gamit ang panyo. Hindi man lang sumakay ng jeep? Tanong ni Eros sa sarili. Habang nakasunod. Kung saan ba talaga ito pumupunta araw-araw? Ilang minuto pa ang lumipas bago siya huminto sa tapat ng isang lumang parke. Hindi na halos napapansin ng mga tao. Ang mga bangko'y kalawangin na at may ilang punit na trapal na ginagamit ng mga palaboy bilang bubong. Mula sa loob ng sasakyan, pinanood ni Eros si Lira habang naglalakad papasok sa dulo ng parke. Doon sa ilalim ng malaking puno ng akasya, may nakahigang matandang lalaki sa karton. Payat, marungi sa talatang gutom ang lalaki kagabi. Tila humigpit ang dibdib ni Eros sa kanyang nakita. Ang sekretaryang akala ng lahat ay may racket, yung pala'y nagdadala ng pagkain sa isang matanda. Tahimik lang niyang minamanmana ng eksena. Nakita niyang dahan-dahan lumuhod si Lira sa tabi ng matanda. Binuksan ang supot at marahang iniabot ang pagkain. Mang Leo, mainit-init pa po yan ha, sabi ni Lira. Naririnig niya kahit mula sa malayo. Kumain po kayo na mabuti. Ngumiti naman ang matanda. Halatang hirap na magsalita. Salamat iha. Wala naman ako makain mula kahapon. Akala ko nga hindi ka na babalik kasi sabi mo pinagagalitan ka na ng boss mo. Ako hindi ko po kayo pababayaan. Sagot ni Lira sabay ngiti. Basta kumain muna kayo. May gamot din po ako dito para sa ubo ninyo.
Habang pinupunasan ni Lira ang pawis si Mang Leo gamit ang panyo, napansin ni Eros ang maliliit na galo sa braso ng sekretarya. Pareho sa mga nakikita niya noong isang araw. Dito niya tuluyang naiintindihan kung saan galing ang mga iyon. Napatigil siya sandali. Ipinagpapalit niya ang oras ng pahinga para lang makatulong sa isang pulube. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Mahiya, maantig, o baka pareho. Nang matapos kumain si Mang Leo, nakita niya ang inalalayan nito ni Lira paakyat ng bangko. Dapat po talaga sa shelter kayo, Mang Leo, delikado na dito. Umiling lang ang matanda. Ayoko sa loob, anak. Mas gusto ko rito. Kita ko yung langit. Napangiti naman siya, pero halatang may lungkot sa mga mata. Tila hindi na napigilan ni Lira ang mahabag. Sige po, pero pagbabalik po ako bukas, may bitbit akong kumot at jacket. Bukas? Tanong ni Mang Leo, sabay tawa ng mahina. Kahit hindi na muna, iha. Baka mapagalitan ka lang ng boss mo. Ngumiti naman si Lira. Nako, sanay na po ako ron. Basta kayo, wag lang po kayong pagugutom. Narinig naman niyo ni Eros. Sa loob ng kotse, napatingin siya sa sariling kamay na nakahawak sa manibela. Parang biglang tumahimik ang mundo. Ang babae na akala niyang simpleng empleyado lang, may ganitong puso palang kayang magmahal nang walang kapalit. Matagal nang pinagmamasdan si Lira hanggang sa matapos itong maglakad pabalik. Ngunit bago ito tuluyang makaalis, napansin niyang inabot ni Mang Leo ang pulso nito. Salamat ha. Kung may anak lang sana ako. Sana kagaya mo. Tumigil naman si Lira, halatang naiiyak pero pinipigilan. Kung ganun po, ituring niyo na lang po akong anak, Mang Leo. Sa sandaling yon, hindi na nakatiis si Eros. Ibinalik niya ang tingin sa dashboard at malalim na huminga. May kung anong kirot na bumalot sa kanya. Hindi dahil sa awa, kundi sa gulat. Ang eksenang nakita niya ay hindi pangkaraniwan. Nang makaalis na si Lira, sumunod siya pabalik sa building. Tahimik lang siya sa biyahe. Parang may nagbago sa loob niya. Pagdating sa opisina, nakasandal siya sa swivel chair, nakatingin sa city skyline. Hindi niya maiwasang mapaisip. Bakit kailangan niya pang magtago? Bakit kailangan pa niya magpaliwanag kung kabutihan lang naman ang ginagawa niya? Lumipas ang ilang oras, pero hindi pa rin mawala sa isip niya ang imahe ni Lira na nakaluhod sa tabi ng isang matandang gutom. Walang kamera, walang saksi, walang motibong pampaganda ng imahe. Tunay, taos puso. Kinabukasan habang abala si Lira sa pag-aayos sa mga papeles, pasimple lang siyang lumapit. Miss Dizon? Tawag niya. Nagulat ito at mabilis na tumayo. Sir? May kailangan ka bang tulong? Po? Wala naman po sir. Ayos lang po ako. Tumango siya. Okay. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Ngumiti naman si Lira. At iyon ang unang beses na nakita ni Eros ang ganitong ngiti. Pagod, pero totoo. Pagbalik ni Eros sa opisina, tumingin siya sa kalendaryo sa mesa. Napansin niyang sinulatan ni Lira ng maliit na doodle ang petsa ng bukas. Isang maliit na araw na may ngiti. Napatingin siya sa sarili. Siguro, bukas bibisitahin niya ulit si Mang Leo. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, gusto rin niyang sumama. Muling bumalik si Lira sa parke kinabukasan. Dalang supot ng pagkain at maliit na thermos ng mainit na sabaw. Katulad ng dati, mag-isa lang siya. Pawisan pero may ngiti sa labi. Sa ilalim ng parehong punong akasya, nandoon si Mang Leo. Nakasandal sa karton, tila inaantok at pagod. Mang Leo? Tawag ni Lira. Mainit pa po yung sabaw, kain po muna kayo. Ngumiti naman si Mang Leo at pilit na tumayo. Ay, salamat ulit iha ha. Araw-araw mo na lang ako inaalala. Nako, hindi po abala yon. Sagot naman ni Lira. Habang inaalalayan itong umupo ng maayos. Sabi ko nga po, 'di ba? Parang tatay ko na rin po kayo. Habang pinupunasan niya ng panyo ang noon ng matanda, narinig niya ang ibag ng sapatos sa likuran. Mabilis siyang napalingon. At halos mabitawan ng thermos nang makita kung sino iyon. Sir Eros? Halos pasigaw niya ang sabi.
at halatang hindi siya makapaniwala. Tahimik lamang si Eros habang nakatayo sa gilid. Nakasuot pa ng simpleng polo at sunglasses. Tinanggal niya iyon at tumingin sa dalawa. Hindi lahat ng tulong kailangang ipaliwanag. Malamig pero kalmadong sabi niya. Napatigil naman si Lyra. Halatang nagulat sa tono. Hindi yun galit, kundi parang may halong awa at pag-unawa. Sir, pasensya na po. Hindi ko po intensyong itago. Baka lang po kasi isipin ninyong... Umiling si Eros. Hindi mo kailangang isipin. Nakita ko na. Lumapit siya sa kanila at tumingin kay Mang Leo. Pwede po ba ako umupo rito? Tanong niya. Ngumiti naman ang matanda. Bahagyang nagulat. Abay, syempre naman iho. Salamat at may kasama na akong pogi rito. Napatawa naman si Lyra kahit kinakabahan. Umupo si Eros sa tabi ng matanda at kinuha ang isa sa mga plastic container. Ako na, Lyra. Pahinga ka na muna. Tila natigilan naman si Lyra. Hindi niya nakalang tutulungan siya mismo ng boss niya sa ganitong sitwasyon. Habang binubuksan ni Eros ang pagkain at tinaabot ito kay Mang Leo, napansin ng nanginginig ang kamay ng matanda. Marami pong salamat, sir, sabi ni Mang Leo. Hindi ko akalaing may ganitong kabait na tao pa pala. Sumagot naman si Eros sa mahina. Hindi po ako mabait. Tinuturuan lang ako ng mabait. Sabay tingin kay Lyra. Nagkatinginan silang dalawa at sa unang beses, hindi ito yung typical na boss-employee stare. May kakaibang katahimikan sa pagitan nila. Parang pareho nagulat sa sarili nilang emosyon. Matapos kumain ni Mang Leo, naglabas si Lyra ng maliit na bote ng gamot. Ito po yung binili kong gamot para sa ubo ninyo. Inupon niyo po pagkatapos. Salamat anak, sagot ni Mang Leo, sabay hawak sa kamay ni Lyra. Kung wala ka, ewan ko kung saan ako pupulutin. Umiling si Lyra at gumiti. Hindi po, Mang Leo. Ako po ang dapat na magpasalamat sa inyo. Kayo po kasi ang nagpapaalala sa akin kung bakit ako lumalaban araw-araw. Tumingin si Eros sa kanya, tila nag-aalangan pero interesado. Bakit mo naman nasabi yon? Huminga ng malalim si Lyra. Sir, nung una akong dumating sa Maynila, wala po talaga akong kakilala. Wala rin akong pera. Naglakad lang po ako papunta sa agency na nagpa-interview sa akin para sa trabahong to. Nung araw na yon, sobrang gutom ko na. Tapos nakita ko si Mang Leo, naginginig sa labig sa tapat ng bakery. Tumigil siya sandali. Nag-ayos ang pagkakaupo. Imbes na maawa ako sa sarili ko, siya yung naawa sa akin. Inalok niya ako ng kalahating tinapay, kahit alam kong iyon na lang din ang meron siya. Sabi niya, kung kaya ko daw na magbahagi kahit kaunti, ikaw rin. Huwag mong kalimutan yan. Kapag nakatayo ka na ulit. Simula noon, araw-araw ko na siyang binabalikan. Tahimik lamang si Eros. Tila may biglang sumundot sa dibdib niya habang pinakikinggan ang kwento ni Lyra. Hindi niya inakalang ganitong kabigat at kasimple ang dahilan ng ginagawa ng sekretarya niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niya sa huli. Ngumiti naman si Lyra na may lungkot sa mata. Sir, hindi ko naman po kasi kailangang ipagmalaki yung pagtulong, tsaka baka po kasi isipin niyong nagpapabibo lang ako o ginagamit ang oras ng kumpanya. Pero ginagamit mo nga. Sagot naman ni Eros pero may lambing sa tono. At ang masama, napahiya pa ako dahil maling inisip ko sa'yo. Nagulat si Lyra. Sir? Umiling siya at bahagyang natawa. Wala. Siguro dahil nasanay ako na puro manluloko nakikita ako. Ngayon lang ulit ako nakakita ng ganito. Napatingin si Lyra sa kanya. Pero hindi na siya nakasagot. Tahimik lang silang tatlo habang unti-unting humihina ang araw sa likod ng mga puno. Bago sila umalis, naglabas si Eros ang maliit na sobre mula sa bulsa. Mang Leo, maliit na tulong lang po yan para makabili kayo ng gamot o pagkain. Bigla namang tumanggi ang matanda. Nako, huwag na iho. Sapat na sa akin tong araw na may kausap ako. Hindi ko naman kailangang bayaran yung kabutihang loob.
Ngumiti naman si Eros, humanga. Matagal ko nang hindi narinig yung klaseng sagot na yan Habang naglalakad pabalik sa kotse, sabay si Lira at Eros. Tahimik lamang sila, pero ramdam ang bigat sa hangin. Sir, mahinag sabi ni Lira. Salamat nga po pala Hindi ko po inaasahan na tutulungan niyo ako. Ngumiti naman si Eros. Hindi ako tumulong para sa'yo. Gusto ko lang maranasan yung ginagawa mo. Ang alin po? Yung tumulong nang walang kapalit. Napangiti si Lira, hindi na nagsalita. Pagbalik nila sa building, habang nakasakay sa elevator, biglang nagsalita si Eros. Miss Dizon? Po, sir? Simula ngayon, kung lalabas ka tuwing lunch, huwag ka na magtago. Sabihin mo lang sa akin kung saan ka pupunta. Medyo natigilan naman si Lira. Ibig sabihin po, pinapayagan niyo na po ako? Tumango si Eros. Oo, pero may kondisyon. Ano po yun? Isama mo ako minsan. Napatulala si Lira, tsaka napangiti ng bahagya. Sige po sir, pero huwag niyo pong kakalimutan, wala pong reklamo kahit mainit. Ngumiti si Eros, bahagyang natawa. Deal. At sa unang pagkakataon, pareho silang ngumiti. Hindi bilang boss at empleyado, kundi bilang dalawang taong nakita ng kabutihan sa gitna ng simpleng araw. Simula ng araw na yon, parang may nagbago sa takbo ng mundo ni Eros. Sa tuwing mag-aalas 12 ng tanghali, imbes na manatili sa opisina para kumain ng steak o salad sa executive lounge, palihim siyang bumaba sa lobby. Suot lang ang simpleng jacket at shades. Doon niya hinihintay si Lira, na laging may daladalang supot ng pagkain at maliit na tubig sa bote. Sir, sigurado po ba kayo? Tanong ni Lira sa isa sa mga unang beses na sumama ito. Baka makita tayo ng mga empleyado, sabihin may... Ngumiti lamang si Eros. Wala silang karapatang mag-isip ng kung ano-ano pa. Isa pa, hindi naman krimen ang tumulong sa isang matanda, hindi ba? Napailing naman si Lira, pero hindi napigilang mapangiti. Habang naglalakad sila, papunta sa parke, tila unti-unting nagiging magaan ang pagitan nila. Hindi na kasing igting ng dati ang mga titig ni Eros. Ngayon, may halo ng init at paggalang. Pagdating nila sa lumang parke, agad nilang nakita si Mang Leo. Nakaupo sa pamilyar na karton at may hawak na lumang dyaryo. Aba, nandito na pala magkaibigang magkasabwat. Natatawang bati na matanda. Magandang tanghali po, Mang Leo. Bati ni Leira, sabay abot ng pagkain. Ito po, niluto ko kanina bago pumasok. Luto mo? Tanong ni Eros sa tila nagulat. Opo sir, minsan kasi sayang kung bibili pa. Tsaka gusto ko rin po na matikman ni Mang Leo yung niluluto ko sa bahay. Tugon ni Eros. Habang pinapanood siyang maingat na magain. Hindi halatang marunong ka pala sa kusina hindi naman po kasi kasing galing ng mga chef. Nakangiting sagot ni Lira. Pero sabi po ni Mang Leo, basta may pagmamahal daw sa luto, aba kahit tuyo, masarap. Tumawa si Mang Leo, tsaka tinapik ang balikat ni Eros. Tama yan, iho. Subukan mo kumain ng luto ng taong totoo kong pinapahalagahan. Tiyak, kahit walang ulam, nako, busog ka. Napatingin si Eros kay Lira, naabala naman sa pag-abot ng kanin. Hindi niya alam kung bakit, pero tila may kakaibang init na gumagapang sa dibdib niya. Simpleng tanawin lang. Isang babae, pawisan, simpleng bihis. Pero puno ng malasakit. Habang kumakain silang tatlo sa lilim ng akasya, nagsimula silang magkwentuhan. So, Lira, tanong ni Eros. Ano bang gusto mo talagang gawin sa buhay mo? Bukod sa pagtulong sa mga tulad ni Mang Leo. Gusto ko po magtayo ng maliit na resto balang araw. Sagot ni Lira habang nakatingin sa langit.
Yung tipo pong kahit sino pwedeng kumain, may pera man o wala. Basta gutom, pakakainin ko. Hindi ba mahirap yun? Tanong ni Eros. Siguro po. Pero mas mahirap po yung may kakayahan kang tumulong tapos pipiliin mong hindi. Tahimik si Eros sa sagot na yon. Sanay siya sa mundo ng negosyo, kung saan bawat galaw ay may kapalit. Pero kay Lira, parang may ibang prinsipyo ang umiiral. May kabaitan na hindi niya kayang ipaliwanag. Mang Leo, kayo po? Tanong ni Eros. Ano pong pangarap ninyo? Ha? Sa edad kong to? Tawa pa ng matanda. Ang pangarap ko na lang ay makita akong tumanda tong batang to na may pamilya. Yung masaya at hindi na kailangang magtago para tumulong. Ngumiti rin si Lira, halatang nahihiya. Mang Leo naman po. Totoo naman sagot ng matanda. Tingnan mo nga, kahit abala sa opisina, ilaalala pa rin ako. Kung lahat ba naman ng tao ganyan, siguro wala ng taong gutom sa kalsada. Habang nag-uusap silang tatlo, napansin naman ni Eros ang tawa ni Lira. Malambing, natural, at nakakahawa. Hindi ito ang tawang peke na madalas niyang marinig sa opisina kapag siya ang kausap. Ito, totoo. At sa bawat ngiti niya, parang unti-unting nababasag ang pader na itinayo ni Eros sa paligid ng puso niya. Pagbalik nila sa opisina, sumabay si Eros kay Lira sa elevator. Tahimik silang pareho, pero may kakaibang tensyon sa pagitan nila. Hindi na yung dati, hindi galit o inis, kundi isang uri ng kuryente na hindi nila alam kung saan ang gagaling. Miss Dizon, bigla niyang sabi. Po, sir? Masarap yung sinigang mo kanina. Napangiti naman si Lira at halatang nagulat. Salamat po, sir. Hindi ko akalaing marunong kayong magpuri. Ngumiti rin si Eros. Halos hindi niya na malayang nagbiro na siya. Bihira lang ako mapuri kaya pili lang din yung pinupuri ko. Wow, natatawa ang sagot ni Lira. Swerte ko pala. Siguro nga, sabi ni Eros, sabay labas ang elevator. Pero nang tumalikod siya ay bahagya siyang umiti. Totoo pala, swerte rin siya. Lumipas ang ilang linggo ay naging parang rutina nila ang kanilang mga tanghali. Si Lira, may dalang pagkain. Si Eros, laging palihim na sumusunod o di kaya sumasabay. Minsan nagdadala pa siya ng dessert or juice para kay Mang Leo. Habang tumatagal, mas lumalalim ang koneksyon nilang dalawa. Madalas na silang magkwentuhan tungkol sa buhay, mga pangarap, kabataan, at minsan pati mga kabiguan. Sir, tanong ni Lira na minsang naglakad sila pa uwi. Wala po ba kayong gustong gawin? Sakaling hindi kayo boss? Sagot ni Eros na nag-isip. Siguro gusto kong magtanim. Tahimik lang. Walang email, walang board meeting. Gusto ko lang makakita ng araw at kulay gray. Parang ang lungkot naman po pakinggan. Sagot ni Lira. Ngumiti naman si Eros. Siguro kasi sanay ako ng malungkot. Tumigil si Lira sa paglalakad at tumingin sa kanya. Pero sir, kahit sanay pwede namang magbago Minsan kailangan mo lang ng taong makikinig. Hindi na sumagot si Eros pero napatingin siya sa mga mata ni Lira. May kung anong kumislot sa dibdib niya. Isang damdaming matagal na ang natutulog. Pag-uwi niya ng gabing iyon, hindi siya mapakali. Nakatitig lang siya sa laptop. Pero ang iniisip niya ay yung mga ngiti ni Lira habang inaabot ang pagkain kay Mang Leo. At yung tinig nitong laging puno ng kabutihan. Alam niyang delikado. Boss siya, sekretarya lang ito. Pero sa tuwing naiisip niyang itigil ang pagsasama sa tanghalian, parang hindi niya magawa. Baka nga tama si Mang Leo. Minsan, hindi mo kailangan ng maraming dahilan para maramdaman na espesyal ang isang tao. Minsan, sapat na yung simpleng tanong na, kumain ka na ba?
At sa puso ni Eros, unti-unti na ang tanong na yon ay nagiging sagot kung bakit hindi na mapalagay tuwing hindi niya nakikita si Lyra. Mula sa dulo ng hallway ng kumpanya, nakatayo si Trixie, ang dating PR manager at minsan ang minahal ni Eros Vergara. Hawak niya ang cellphone. At mula roon ay kinuhanan niya ng litrato sina Eros at Lyra na sabay na lumalabas ng building. Magaan ang mga ngiti, tila walang iniintinding mundo. Isang ngiti ng pagkaselos ang lumabas sa labi ni Trixie. So, ito pa lang dahilan kung bakit hindi mo na ako pinapansin, Eros. Bulong niya sa sarili. Isang probinsyanang sekretarya. Habang pinapanood niya silang maglakad palabas, ramdam niya ang pait. Hindi niya maalala kung kailan ang huling umiti ng ganoon si Eros noong sila pa. Noon, puro trabaho, puro lamig, puro utos. Pero kay Lyra, parang ibang tao si Eros. Marunong siyang umiti, marunong tumawa. Hindi ako papayag, ano? Mahinang sabi ni Trixie habang pinipisil ang cellphone. Hindi siya pwedeng maging masaya sa iba. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa opisina. Nakaupo siya sa kanyang mesa at sa harap niya nakadisplay ang edited na larawan. Sina Eros at Lyra, tila magkahawak kamay habang kumakain sa isang maliit na park. Manipis lang ang pagkakabago pero sapat na para magmukhang totoo. Konting adjustment lang, sabi niya sa graphic artist na kaibigan niyang ututang dila. Gawin mong halata, pero hindi naman yung sobrang halata ah. Alam mo na, para pag nakita ng iba, sila na mismong husga. Nang matapos ang larawan, agad itong ipinasa sa ilang kasamahan sa department group chat. Uy, nakita niyo na ba to? Sabay lagay ng caption na, mukhang may bago ng inspirasyon si Sir Eros ah. Sa loob lang ng isang oras, kumalat na ang larawan sa buong opisina. Sa pantry, sa elevator, sa hallway. Puro bulungan. Si Ma'am Lyra daw yung bagong apple of the eye ni Sir. Ang bilis ha, from secretary to girlfriend. Akala ko ba mabait yung babae? Yun pala marunong ding pumosisyon. Tahimik lamang si Lyra habang naglalakad. Pero ramdam niya ang mga matang nakatingin at mga bibig na pabulong-bulong. Habang nakapila siya sa pantry, narinig niya mismo si Mika, ang dati niyang kaibigan na sumabay sa chismis. Marahil, dala lang ng pressure. Di ko rin alam. Pero kung totoo man, baka si Sir din ang unang lumapit, di ba? Dumiretso na lang si Lyra sa cubicle niya. Pilit pinigilan ng luha. Alam niyang wala siyang ginagawang masama. Alam niyang ang tanging kasalanan niya lang ay ang pagiging mabait kay Mang Leo. At marahil, ang pagiging totoo kay Eros. Pero paano niyang ipapaliwanag kung buong opisina ay naniniwala ng iba? Pagpasok ni Eros mula sa meeting, napansin niyang tila may kakaibang atmosphere sa buong floor. Tahimik pero may bulungan. Sa pagdaan niya, napansin niyang tila iwas sa mga empleyado at may ilan pang nakangiti ng may ibig sabihin. Anong meron? Tanong niya kay Mika na halos malaglag naman ang ballpen sa kaba. Wala po sir. Mabilis itong sagot. Normal day lang po. Umilay naman si Eros. Normal? Parang bakit hindi kayo makatingin ng diretsyo? Nang makabalik siya sa opisina, sinalubong siya ni Lyra. Sir, may kailangan po kayong permahan. Pero bago pa siya makalapit, bumukas ang phone ni Eros at tumambad ang larawan. Nanlaki ang mga mata niya. What the? Bulong niya. Nakita niya agad ang mukha nila sa litrato. Si Lyra nakatawa. Siya naman, nakatingin sa kanya sa parang malambing. Kung hindi mo alam ang totoo, iisipin mo talagang magkasintahan sila. Ipinatong niya ang cellphone sa mesa at tinignan si Lyra ng seryoso. Miss Dizon, pumasok ka muna rito. Tahimik itong sumunod. Habang nakatayo siya sa harap ng mesa ni Eros, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon.
Alam mo ba to? Tanong ni Eros habang pinapakita ang larawan. Napakurap si Lyra. Sir, hindi po ako may gawa niyan. Wala po akong kopya niyan. Kung hindi totoo, huwag ka na magsalita. Malamig na wika ni Eros. Pero habang tinitingnan niya ang mga mata ni Lyra, tila nagdadalawang isip siya. Hindi ito yung tingin ng taong sinungaling. Sir, nanunumpa po ako. Nanginginig na sabi ni Lyra. Hindi ko po alam kung saan galing yan. Hindi ko po gagawin ang ganyang kabastos na bagay. Alam ko pong boss ko po kayo. Tahimik lamang si Eros. Ilang segundo lang pero parang tumigil ang oras. Nakatingin lang siya kay Lyra. At ang tanging naririnig niya lang ay ang tibok ng puso niya. Mabilis, parang galit. Pero may halong awa. Paglaon ay bumuntong hininga siya. Okay, upo ka muna. Tahimik na naupo naman si Lyra. Sir, kung gusto niyo po, pwede po kayong if-investigate. Buksan niyo po ang phone ko, yung account ko. Wala po kayong makikitang ganyan. Hindi naman makatingin si Eros. Ramdam niya ang sincerity sa boses nito. At sa loob niya, alam niyang wala itong kasalanan. Alam niya hindi ito ang tipo ng babaeng gagawa ng ganitong iskandalo. Hindi na kailangan. Mahina niyang sabi. Sir? Tanong ni Lyra. Tumingin siya rito. Mas malumanay na. Alam ko namang hindi ikaw may gawa niyan. At hindi kita kailanman pagdududahan. Unti-unti bumalik ang kulay sa mukha ni Lyra. Salamat po, sir. Pero, dagdag ni Eros, gusto ko malaman kung sino may pakana. Kung sino man yon, hindi lang ikaw ang sinira. Pati ako. Tumango si Lyra at halos maiyak. Sir, hindi ko po alam kung sino pero baka may galit po sa akin o sa atin. Napaisip si Eros. Sa loob ng isip niya, iisa lang ang pangalan na biglang lumitaw. Trixie. Paglabas si Lyra, tinawagan agad ni Eros ang IT department. Hanapin ninyo kung saan unang nagmula ang larawan. I-trace ninyo ang source ng file. Gusto ko ng report bago matapos ang araw. Habang pinapatay niya ang tawag, tumitig siya sa bintana. Doon niya nakita si Lyra sa labas. Tahimik lang na nag-aayos ng papeles. Hindi niya mapigilan ang sarili na mapangiti ng bahagya. Hindi kita pababayaang masira ng mga taong inggit. Nasa isip niya. Hindi. Habang ako ang boss mo. At sa unang pagkakataon, hindi lang bilang CEO ang tingin niya sa sarili. Sa loob-loob niya, may mas malalim ng dahilan kung bakit gusto niyang protektahan si Lyra Dizon. Ang sekretaryang unti-unti nang bumago sa kanya. Maagang dumating si Eros sa opisina, ngunit may kakaibang katahimikan sa paligid. Wala sa mesa si Lyra. Karaniwan, ito ang unang dumarating lagi. May kape pa at schedule na nakahanda sa mesa niya bago siya pumasok. Pero ngayon, bakante ang mesa. Walang bumabati ng good morning, sir. Napakunot ang noon ni Eros. Nasaan si Miss Dizon? Tanong niya sa mga staff. Nagkatingin na ng mga ito at parang may gustong sabihin pero nag-aalangan. Si Mika, ang isa sa mga close kay Lyra, ang unang nagsalita. Sir, dinala daw po niya sa ospital yung matandang tinutulungan niya. Bigla daw po yatang inatake sa puso kagabi. Sandaling natigilan si Eros. Ano? Oo po, sir. Si Sir Mang Leo po yung tinutulungan niya lagi. Sinugod na po ni Ma'am Lyra sa Eastview Hospital kagabi. Hindi na nga raw po siya pumasok ngayon kasi nagbantay. Napahawak naman si Eros sa sentido. Parang biglang sumikip ang dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit ganoon nakalakas ang reaksyon niya. Pero ang tanging nasa isip niya lang ay si Lyra at ang matandang lagi nitong pinapakain. Hindi siya nagdalawang isip. Kinuha niya ang susi ng kotse at lumabas ng building. Pagdating niya sa ospital, agad niya nakita si Lyra sa waiting area. Nakaupo ito at nakasandal sa pader. Maputla, halatang puyat at pagod.
Sa kandungan niya ay hawak-hawak naman ang supot ng gamot at resibo. Lira, tawag ni Eros habang lumapit. Nagulat naman si Lira. Agad na tumayo. Sir Eros, anong ginagawa niyo rito? Dapat ako magtanong yan. Bakit hindi ka malang tumawag sa akin? Pasensya na po sir. Ayoko na pong abalahin kayo. Kaya ko naman na po. Mahina nitong sabi habang napayuko. Tumingin si Eros sa mga kamay nitong nanginginig. Kaya mo? Halos hindi ka na nga makatayo. Hindi sumagot si Lira at sa halip ay napatingin sa pintuan ng emergency room kung saan kasalukuyang ginagamot si Mang Leo. Inatake po siya kanina madaling araw, nagulat ako sir. Akala ko hindi na siya aabot. Pero buhay pa naman siya ngayon, di ba? Tanong ni Eros. Tumango si Lira, may luha sa gilid ng mata. Oo po, pero sabi ng doktor kailangan daw niya ng laboratory tests at gamot. Wala po kasi ako sapat na pera kaya naghintay lang po ako ng text kung may result na. Tahimik lamang si Eros. Pero ramdam ni Lira ang tingin nitong puno ng awa at pag-aalala. Ilang sandali pa, kinuha ni Eros ang wallet niya at naglabas ang debit card. I'll handle the bills. Nagulat naman si Lira. Sir, hindi na po kailangan. Kaya ko naman po kahit paunti-unti. Hindi ko po pwedeng tanggapin yan. Lira, putol ni Eros sa seryosong boses. Hindi ito utang. Hindi rin ito charity. Gusto ko lang makatulong. Pero sir, pera po yan ng kumpanya. Hindi. Galing sa personal account ko to. Huwag mo akong kontrahin. Napayuko na lamang si Lira. Sabay pumatak ang luha. Salamat po, sir. Hinawakan naman ni Eros ang balikat niya. Marahang tinapik. You don't have to thank me. Kung hindi mo siya tinulungan noon, baka wala na siya ngayon. Ngayon, hayaan mong ako naman ang tumulong. Makalipas ang ilang oras, nailipat na si Mang Leo sa private room. Nakahiga siya. May oxygen at mga nakakabit na tubo. Nakatingin lang si Lira sa kanya. Hawak ang kamay ng matanda. Tahimik lang si Eros sa gilid. Pinapanood silang dalawa. Sa mga sandaling iyon, parang may kung anong kirot sa puso niya. Hindi dahil sa awa lang, kundi dahil may kakaibang koneksyon siyang nararamdaman. Hindi niya kilala si Mang Leo, pero parang may kakaibang pamilyaridad sa mukha nito. Hindi ko akalain na ganito kabait ang sekretarya ko. Ngumiti naman si Lira. Mahina. Hindi ko naman po ginawa yun para mapansin, sir. Gusto ko lang po maramdaman ni Mang Leo may taong nagmamalasakit pa rin sa kanya. Napatingin si Eros sa mukha ni Lira. Maputla pero may ngiti pa rin. Sa gitna ng pagod at pag-aalala, ang kabaitan nito ay hindi nawawala. Alam mo, Lira, sabi ni Eros habang nakatingin sa bintana. Minsan iniisip ko, ang yaman-yaman ng mga tao sa paligid ko. Pero parang ikaw lang marunong magmahal ng totoo. Napangiti naman si Lira, napaiwas ang tingin. Baka po dahil hindi ako sanay sa yaman, sir. Pero sanay po akong tumulong kahit wala akong kapalit. Ilang sandali natigilan sila nang biglang gumalaw si Mang Leo. Dumilat ang mga mata nito at mahina niyang tinawag. Lira. Mang Leo, gising na po kayo. Mabilis sasabi ni Lira. Halos maiyak sa tuwa. Ngumiti naman si Mang Leo. Pilit. Salamat, Lira. Lumingin na to kay Eros at bahagyang sumimangot. At ikaw? Parang nakita na kita dati. Nagulat naman si Eros. Ako po? Nagkita na po tayo dati sa labas ng parke, Mang Leo. Ngumiti naman ang matanda, pero halatang pagod. Siguro nga. Salamat sa pagdala mo rito, Iha. Salamat din sa kanya. Sabay turo kay Eros. Wala po yon, sagot naman ni Lira. Nangingilid ang luha. Nagtataka man pero bakit parang hindi na siya kilala ni Mang Leo? Lumapit si Eros at inayos ang kumot ni Mang Leo. Magpahinga na po muna kayo, kami nang bahala ni Lira dito. Habang pinapanood niyang muling pumikit ang matanda, may kakaibang damdamin na gumapang sa puso ni Eros.
Isang halong pag-aalala, paggalang at hindi maipaliwanag na koneksyon. At sa loob ng tahimik na silid ng ospital, habang nakaupo silang dalawa ni Lira sa tabi ng kama ni Mang Leo, alam ni Eros na hindi lang siya basta tumutulong sa isang empleyado. May mas malalim na dahilan kung bakit hindi niya kayang iwan si Lira Dizon. At marahil, magsisimula na siyang maintindihan kung ano iyon. Tahimik ang loob ng ospital. Tanging tunog ng monitor at mahinang ugong ng aircon ang maririnig. Magdamag na hindi umalis si Lira sa tabi ng kama ni Mang Leo. Maputla ito, mahina, ngunit pilit pa rin humihinga ng maayos. Sa gilid ng kama, nakaupo si Lira. Nakahawak sa kamay ng matanda habang pinupunasan ng pawis sa noo nito gamit ang maliit na bimpo. Lira, mahina ang boses si Mang Leo, halos pabulong. Agad naman siyang napatayo at lumapit. Opo, Mang Leo, gising na po kayo. Nangingiti niyang sabi, sabay pigil sa pag-iyak. Unti-unti namang iminulat ng matanda ang mga mata. Malabo pa pero nang marinig ang boses ni Lira, ngumiti ito. Akala ko hindi na kita makikita. Mahinang wika niya. Huwag naman po kayo magsalita ng marami, magpahinga po muna kayo. Maayos po kayo, nasa ospital po tayo. Sagot ni Lira, pilit na pinapakalma ang sarili. Tumulong luha ni Mang Leo. Hinawakan niya na mas mahigpit ang kamay ng dalaga. Alam mo anak, parang ikaw na ang tinuring kong pamilya. Matagal na akong walang kasama. Tapos ay dumating ka. Araw-araw mo akong pinapakain, kinakausap. Parang bumalik yung dati kong sigla. Hindi naman napigilan ni Lira ang luha. Mang Leo naman, sobra naman kayo magpatawa. Dapat po ang iniisip ninyo ngayon kung paano kayo gagaling agad. Ngumiti naman ang matanda. Hindi ko alam kung bakit ganito kalakas ang loob ko kapag nandyan ka. Pakiramdam ko parang anak talaga kita. Humigpit ang yakap ni Lira sa kamay ng matanda. Naku, salamat po Mang Leo. Pero huwag po kayo magsalita ng ganyan. Hindi niyo po alam kung gaano niyo ako tinulungan dati. Sa tuwing pagod ako, pag nakikita ko kayo nakangiti kahit gutom, naiisip ko, kung kaya ninyong lumaban, kaya ko rin. Tahimik lamang si Eros sa gilid ng pinto. Pinagmamasdan silang dalawa. Kanina pa siyang nandoon. Bitbit ang isang paper bag ng prutas at mainit na sopas. Hindi niya gustong gambalain ang eksena. Pero hindi rin niya maalis ang tingin sa kanila. Ibang klase si Lira. Ang babaeng akala niya dati ay simpleng sekretarya lang, ngayon ay tila may mas malalim na mundo. Isang pusong marunong magmahal nang walang kapalit. Lumapit siya ng marahan, inilapag ang dala sa maliit na mesa. Lira, tawag niya na mahinahon. Napalingon ang dalaga at agad na tumayo. Sir Eros, pasensya na po. Hindi ko nasabing nandito na pa kayo. Umiling si Eros. Ayos lang, dinalhan ko kayo ng pagkain. Para na din kay Mang Leo. Napangiti naman si Lira. Salamat po, sir. Hindi niyo na po dapat abalahin ang sarili ninyo. Hindi naman abalang tumulong, sagot ni Eros. Habang inilalapit ang silya at umupo sa tapat ng kama. Kamusta po kayo, Mang Leo? Dahan-dahan siyang tinignan ng matanda. Ha, ikaw pala yung mabait na binata na kasama ni Lira minsan sa parke. Napangiti si Eros. Opo, ako nga po yun. Mabuti po't gising na kayo. Ay, salamat iho. Alam mo, maswerte si Lira na may amo siyang kagaya mo. Mahina, ngunit malinaw na sabi ni Mang Leo. Nagkatinginan naman sina Eros at Lira, parehong napangiti. Pero halatang mahiya at kilig sa pagitan. Maya-maya, maling nagsalita si Mang Leo. Alam mo, iho, kung may anak akong babae, gusto ko sana. Kasing buti ng puso ni Lira. Napayo ko si Lira. Pilit na pinipigilan ng luha. Si Eros naman, parang may tinamaan sa puso. Hindi niya maipaliwanag pero may koneksyon ng mga salitang iyon sa kanya. Habang lumalalim ang gabi, nagpaalam muna si Eros. Lira, magpapahinga na rin muna ako. Ako nang bahala bukas sa trabaho mo, ha? Sabihin mo na lang kung may kailangan kayo dito. Salamat po, sir. Mahina niyong tugon. Hindi ko po makakalimutan to.
Ngumiti rin si Eros bago tumalikod. Pero bago pa siya makalabas ng pinto, narinig niya ulit ang tinig ni Mang Leo. Salamat, iho. Sana wag mo hayaang mag-isang batang yan. Napakabuti ng puso niya, pero madali ring masaktan. Huminto si Eros saglit. Tumingin sa kanila. Sa sandaling iyon, parang may pangako siyang gustong gawin. Hindi man niya sabihin, pero alam niyang gusto niyang protektahan si Lyra. Hindi bilang amo, kundi bilang isang taong tunay na nagmamalasakit. Nang tuluyan na siyang lumabas ang silid, napahawak siya sa dibdib. May kakaibang init sa puso niya at sa gitna ng katahimikan ng ospital, may boses sa loob niya na bumubulong. Hindi lang awa ang nararamdaman mo, Eros. May kakaibang koneksyon kayong tatlo. Ikaw, si Lyra, at ang matandang to. Para hindi lang pagkakataon ang naglapit sa inyo. Sa loob ng silid, nakatulog na si Mang Leo. Mahigpit pa rin ang hawak kay Lyra. Tahimik ang gabi, ngunit ramdam ni Lyra ang bigat ng sandaling iyon. Ang takot na baka mawala sa kanya ang tanging taong naging pamilya. Sa lungsod, habang pinagmamasdan ng payapang mukha ng matanda, mahinang bulong niya. Kaya ko to, Mang Leo. Laban tayo, ha? At sa labas ng ospital naman si Eros nakatingala sa langit. Tahimik na nagdasal. Sana gumaling na siya. At sana makilala ko pa na mas malalim si Lyra. Sa gabing iyon, sa pagitan ng pag-asa at pangamba, unti-unting nabubuo ang koneksyon ng tatlong taong pinagtagpo ng kabutihan. Maagang dumating si Eros sa ospital kinabukasan, dalang ilang papeles at resibo. Pinagkatiwalaan niya ang accounting team na asikasuhin ang mga bayarin ni Mang Leo, pero gusto niyang personal na siguraduhin na maayos ang lahat. Tahimik ang koridor ng ward habang naglalakad siya papunta sa silid ng matanda. Pagbukas niya ng pinto, nadatnan niya si Lyra na natutulog sa upuan. Nakasandal sa gilid ng kama, hawak pa rin ito ang kamay ni Mang Leo na may mahimbing na natutulog na rin. Napangiti si Eros sa tanawing iyon. May kung anong init sa dibdib niya habang pinagmamasa ng dalawang taong tila matagal nang magkasama. Parang mag-ama. Maingat niyang inilapag ang mga dalang prutas at gamot sa maliit na mesa, tsaka lumapit doon. Doon niya napansin ang relo sa pulso ng matanda. Isang lumang silver wristwatch na agad na kumislap sa ilalim ng ilaw. Napahinto siya. Pamilyar iyon. Masyadong pamilyar. Dati hindi niya napapansin sa matanda kasi laging naka-jacket o di kaya natatakpan. Pero ngayon, bahagya siyang yumuko. Sinilip ng mas maigi. Ang relo ay may maliit na gasgas sa gilid ng salamin at isang ukit na letra na V sa likod ng strap. Eksaktong kapareho ng relong pag-aari ng kanyang ama, si Leonardo Vergara, na nawala 25 taon na ang nakalipas. Hindi. Imposible. Mahina niyang bulong, halos hindi siya makapaniwala. Sinubukan niyang alisin ang kaba sa dibdib. Marami naman sigurong ganitong modelo noon, sabi niya sa isip. Baka kapareho lang ng design, o baka napulot lang. Pero habang tinititigan niya ang relo, parang mas lalo lang lumalakas ang pintig ng puso niya. Hindi niya magpaliwanag kung bakit ganoon. Parang may tinig na bumubulong sa kanya na huwag niya itong baliwalain. Dahan-dahan niyang nilapitan si Lyra. Lyra, tawag niya ng mahina. Nagising ang dalaga at agad na tumayo. Sir Eros, ang aga niyo po. Pasensya na nakatulog ako. Ngumiti lang siya. Okay lang, napuyat ka kagabi. Alam kong pagod ka. Tumingin si Lyra sa matanda. Maayos na po ang lagay niya. Sinabihan ng doktor na stable na daw, pero kailangan pa rin magpahinga. Tumango naman si Eros, ngunit hindi pa rin maalis ang tingin niya sa relo. Hindi niya mapigilang itanong. Lyra, matagal ko nang nakikita na may suot na relo si Mang Leo. Nagulat naman ang dalaga sa tanong. Pero hindi rin gumiti. Opo sir, mga 1 taon na siguro niyang suot yan. Simula na makita ko siya sa may parke, bakit po? Umiling si Eros. Pilit na tinatago ang tensyon sa mukha. Wala naman. Napansin ko lang yung relo niya, parang luma na pero matibay pa rin. Ngumiti si Lyra.
Oo nga po, lagi niyang suot yan kahit minsan sira na raw yung strap. Sabi niya mahalaga raw yan sa kanya kasi bigay daw ng isang matalik na kaibigan. Pero hindi niya na matandaan kung sino. Kasi daw matagal na raw yon. Bahagya namang kinabahan si Eros. Kaibigan daw? O baka pamilya? Hindi na siya nagsalita pa. Sa halip, lumapit siya sa kama at marahang pinagmasdan ang mukha ni Mang Leo. May edad na talaga ito. Mga nasa huling bahagi na ng 50 o 60. Payat, sunog sa araw at may mga linya ng pagod sa mukha. Pero sa kabila ng lahat, parang may pamilyar na anyo. May kakaibang pakiramdam siyang matagal niya na itong nakita noon pero hindi niya maalala kung saan. Sir, tawag ni Lira. Okay lang po kayo? Parang natutulala kayo. Nagulat naman si Eros. Oo, pasensya na. Napaisip lang ako. Siguro dahil may kamukha siyang kakilala ko dati. Bakit pa parang ngayon ko lang napansin? Dahil siguro malinis na siya ngayon unlike nung nakita ko siya sa parke na madungis talaga. Ngumiti naman si Lira. Baka nga po. Sabi nga nila may 7 kamukha daw po tayo sa mundo. Tumango lamang si Eros pero hindi siya kumbinsido. Hindi yon simpleng pagkakahawig lang. May kung anong koneksyon at pakiramdam niya, hindi iyon aksidente. Habang pinagmamasdan niya si Mang Leo, biglang gumalaw ang matanda. Bagyang imilulat ang mga mata. Eros, mahina nitong bolong. Napatigil naman si Eros. Po? Ngunit agad din pumikit muli si Mang Leo. Tila na naginip lang. Napatingin si Lira sa kanya. Sir, narinig niyo yun? Parang binagit niyo pong pangalan ninyo. Natigilan si Eros. Siguro naman nagkataon lang. Pero sa loob niya, hindi siya mapakali. Paano niya nalaman na nandito ako? Lumapit siya at marahang hinawakan ng relo. Pinisel ang lumang strap. Sa likod, naroon pa rin ang malabong ukit ng letrang V. Napakapit siya sa gilid ng kama. Pilit na pinapakalma ang sarili. Sir? Tanong ni Lira na nag-aalala. May problema po ba? Umiling si Eros kahit halatang kabado. Wala. Siguro pagod lang ako. Mauna na akong bumalik sa opisina ha. Tawagan mo lang ako kung may kailangan o kung may pagbabago sa kalagayan niya. Opo sir. Sagot naman ni Lira. Nakangiti pa rin pero nagtataka sa biglang pagkailang ng amo. Paglabas si Eros sa ospital, hindi niya napigilang lumingon muli sa silid. Sa salamin, tanaw niya si Mang Leo na payapang natutulog. Pero sa isip niya, paulit-ulit ang tanong. Bakit suot ng matandang yon ang relo ni Papa? Habang naglalakad siya papunta sa sasakyan, ramdam niya ang bigat ng dibdib. Hindi niya alam kung anong koneksyon meron si Mang Leo sa nakaraan ng pamilya niya. Pero sigurado siya sa isang bagay. Hindi iyon basta-bastang pagkakatulad lang. Tahimik ang ospital ng araw na yon. Maagang dumating si Lira, dala ang lugaw at ilang prutas para kay Mang Leo. Tulog pa ang matanda, kaya dahan-dahan niyang inayos ang kumot at pinunasan ng noon ito. Habang ginagawa niya iyon ay dumating si Eros. Bit-bit ang ilang dokumento mula sa accounting department. Lira, mahinahon niyang sabi. May naayos na akong tulong para sa hospital bills. Hindi mo na kailangang mag-alala sa gastos. Napangiti naman si Lira, may halong gulat at pasasalamat. Naku sir, sobra-sobra na po ito. Salamat ho talaga. Umiling si Eros. Huwag mo nang isipin yon. Kung tutuusin, ikaw na ang mas marami nagawa kaysa sa akin. Ngumiti si Lira at ibinalik ang tingin kay Mang Leo. Ang mahalaga ho'y makakabawi na siya. Sana lang magtuloy-tuloy ang paggaling niya. Lumabas saglit si Lira para may asikasuhin. Habang naiwan sa kwarto si Eros at Mang Leo, may pumasok na isang lalaki sa kwarto. Naka-volunteer uniform. May suot na ID na may logo ng Hope Medical Foundation. May bitbit itong mga folder ng mga pasyente. Good morning po. Bati ng lalaki. Mag-a-update lang po ako ng mga record ng Mang Leo Santos. Tumango si Eros. Ngumiti naman ang volunteer at tumingin sa kama. Pero nang makita niyang mukha ng matanda,
Bigla siya napatigil. Unti-unti niyang inilapit ang mukha niya. Parang hindi siya makapaniwala. Sandali. Mahina niyang sabi na halos hindi makapaniwala. Siya ba si Mang Leo? Opo, sagot ni Mang Eros na nagtataka. Bakit po? Bigla namang nanlaki ang mga mata ng lalaki. Hindi naman to si Mang Leo eh. Si Sir Leonardo Vergara to. Biglang natigilan si Eros. Ano sabi mo? Tanong ni Eros. Halos mabasag ang boses. Lumapit ang lalaki. Nanginig ang kamay habang tinitingnan ng matanda. Sir Leonardo. Si Sir Leonardo to, yung dati kong boss sa Vergara Group. Ako nga pala si Brando. Utility staff ako nun sa main branch bago magsara yung kumpanya. Hindi ko makakalimutan ang mukha niya. Siya yung palaging bumabati kahit janitor lang ako noon. Tila binuhusan naman ng malamig na tubig si Eros. Lumingon siya sa matanda. Ay Mang Leo, na tahimik pa rin natutulog sa kama. Hindi pwede. Bulong niya. Si Papa matagal lang nawala. 25 taon na. Hindi na siya nahanap. Pero patuloy ang lalaki, puno ng emosyon. Sir, may lamat yan sa kanang kilay. Naalala ko kasi nadula siya sa construction site dati. Ako pa nga yung tumulong sa kanya. Hindi po ako pwedeng makalimutan yung taong yan. Siya talaga si Sir Leonardo. Napaatras si Eros. Halos manghina siya. Hindi, baka nagkakamali ka lang. Marami namang kamukha. Pero bago pa siya makapagsalita, biglang gumalaw ang matanda. Dahan-dahan itong minulat ang mata. Tila may narinig. Brando, mahina nitong sabi. Brando Solis. Napatakip ng bibig ang volunteer. Sir, kayo nga talaga yan. Diyos ko, buhay pa po pala kayo. Ngayon, halos papatid na ang hininga ni Eros. Lumapit siya, nanginginig, habang unti-unting tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Papa, mahinang tawag niya. Papa, ako to. Si Eros. Muling iminulat ng matanda ang mga mata at tumingin sa kanya. Saglit siyang natigilan. Parang sinusuri ang mukha ni Eros. Maya-maya ngumiti ito. Mahina pero puno ng emosyon. Eros, anak ko. Parang tumigil ang oras. Napahawak si Eros sa gilid ng kama. Halos hindi siya makapagsalita. Si Brando naman nananatiling tahimik sa gilid. Nanonood sa eksena hindi niya akalaing mangyayari. Papa, buhay ka pa. Bulong ni Eros na nanginginig. Akala ka namin matagal ka nang wala. Hinanap ka namin pero nawala ka na lang. Mahina naman ang boses ni Leonardo pero malinaw. Pasensya na anak. Hindi ko na kinaya noon. Nung bumagsak ang kumpanya nawalan ako ng lakas ng loob. Kaya ayokong idamay ka sa kahihiyan ko. Lumuhod si Eros sa gilid ng kama. Hawak ang kamay ng ama. Pero bakit hindi ka bumalik? 25 taon kaming naghintay. Napaluha si Leonardo. Sinubukan ko. Pero lumubog ako sa utang. Sa hiya. Hanggang sa nasanay na ako sa lansangan. Wala akong nagawa kundi mabuhay araw-araw. Tahimik ang silid. Tanging hikbi ni Eros ang maririnig. Habang silira naman sa labas walang kaalam-alam sa nangyayari sa loob. Sa isang iglap, ang lahat ng tanong at galit na inipon ni Eros sa loob ng maraming taon ay napalitan ng luha at yakap. Ang matandang tinulungan nila, ang tinawag nilang Mang Leo ay siya palang Leonardo Vergara, ang nawawalang haligi ng kaniyang pamilya. At ang simpleng kabutihan ni Lira ang naging daan para maling mabuo ang isang matagal nang nabasag na pamilya. Hindi naman makapaniwala si Eros sa narinig. Parang umikot ang mundo niya sa isang iglap. Hindi. Imposible. Mahina niyang sambit habang nakatitig sa matandang nakahiga sa ospital. Ang payat, marungis at tila walang malay na si Mang Leo. Siya pala si Leonardo Vergara. Ang ama niyang matagal niya nang pinaniwalaang patay na.
Nanginginig ang mga kamay ni Eros habang dahan-dahang lumapit sa kama. Hindi niya na halos makilala ang mukha ng matanda. Wala nang dating tikas, ang otoridad, at ang ningning sa mga mata ng isang negosyanteng hinahangaan noon ng marami. Ang tanging naiwan na lamang ay isang lalaking napagod, naligaw at sinubukang mabuhay sa kabila ng sakit ng nakaraan. Naalala niya pa mga gabing umiiyak siya bilang bata habang hinahanap ang ama na hindi na bumalik. Sabi ng kanyang ina, "Patay na ang papa mo, anak." Kaya tumigil na siyang umasa. Tinago ng ina nito ang mga lumang larawan. Itinapon ang mga gamit ni Leonardo. Para raw tuluyang makamove on na sila. Pero ngayon, ang lalaking akala niyang bangkay sa alaala ay nakahiga sa harap niya. Buhay. Humihinga. Pumasok si Lira. Hawak ang baso ng tubig. "Sir, okay lang po ba kayo?" Mahina nitong tanong. Hindi na makasagot si Eros. Sa halip ay tumulo na lamang ang luha niya. Marahang bumagsak sa kamay ng ama. "Pa," halos pabulong niyang sabi. Napatigil si Lira sa paglalakad nang marinig ang salitang papa. "Ang totoo, iha. Si Mang Leo raw. Si Leonardo Vergara. Ama ni Sir Eros." Sabi ng volunteer na makapasok si Lira. Parang nabingi naman siya. "Po?" Halos pasigaw niyang sagot. Nalaglag ang hawak niyang folder. Nanginginig ang mga kamay. "Yung matandang tinutulungan ko araw-araw? Tatay ni Sir Eros?" Nakita niyang yakap ni Eros ang matanda. Parehong umiiyak. Napahawak siya sa dibdib. Pinigilan ng luha. Hindi siya makapaniwala. Ang tinulungan niyang palaboy ay ang ama pala ng taong pinakakatatakutan niya at unti-unti niya nang minamahal. Muling dumaloy ang mga luha ni Eros. Lumapit si Lira. Marahang hinaplos ang balikat niya. Tila nagbibigay ng lakas. Napaluhod si Eros sa gilid ng kama. Huminga ng malalim si Leonardo. Nang bumagsak ang negosyo natin, wala na ako mukhang maiharap sa inyo. Akala ko noon mas mabuti kung mawawalan na lang ako. Pero sa kalagitnaan ng lahat, hindi ko na malayang lumubog ako sa dilim. Hindi ko na maalala kung saan ako galing. Napatitig siya sa kisame, tila hinahanap ang mga alaalang matagal nang nabura. Depresyon, anak. At sa pagdaan ng taon, tinamaan ako ng demensya. Hindi ko na matandaan ang sarili ko. Akala ko isa lang akong palaboy na walang silbi. Tahimik ang silid. Narinig lang ang mahinang tunog ng heart monitor at ang paghinga ng tatlo. Si Lira ay pinipigilan ng pag-iyak. "Sir, matagal ko na po siyang tinutulungan, pero hindi ko po alam na kayo palang anak niya. Kaya simula noon tuwing lunch break, dinadalang ko na siya ng pagkain. Para ba may connection kami kahit hindi ko alam kung bakit." Ngumiti si Leonardo at hinaplos sa kamay ni Lira. "Salamat, iha. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi na ako umabot." Lumingon siya kay Eros. "Anak, salamat at andito ka. Pasensya na kung ngayon lang kita muling nakita at naalala." Hindi na nakatiis si Eros. Niyakap niya ang ama ng mahigpit. "Wala na akong galit pa. Ang mahalaga ay buhay ka. At salamat kay Lira. Dahil siyang dahilan kung bakit ko ulit nahanap ang pamilyang matagal kong inakalang na wala na." Sa sandaling iyon, ramdam ni Eros ang kakaibang kapanatagan. Isang pakiramdam na matagal niya nang hinahanap. Sa tabi nila ay nakatingin lang si Lira. May luha sa mata, ngunit may ngiti sa labi. Hindi niya ginusto ang kahit anong kapalit sa kabutihan niya. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, siya ay naging tulay para magtagpo ang mag-amang pinaghiwalay ng panahon. Sa labas ng silid, dumaan ang hapon at lumambot ang sinag ng araw sa bintana. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Eros na ang lahat ng paghihirap, tampo, at galit sa buhay ay nagkaroon ng dahilan upang sa huli, muling mabuo ang kaniyang pamilya. Tahimik ang silid ng ospital. Si Mang Leo nakahiga ng mahimbing, habang si Lina naman ay nakatayo sa tabi, hawak ang kamay niya.
Si Eros naman nakatayo sa harap nila, nakatitig sa dalaga. Ramdam niya ang bigat ng emosyon sa dibdib. Galit sa sarili, lungkot at pasasalamat. Sa dinami-dami ng taong pwedeng tumulong sa kanya, bakit ikaw pa ang unang pinagkakamalang may ibang motibo? Mahinang wika ni Eros, halatang may bahid ng galit sa sariling paghusga. Tumango naman si Lyra, bahagyang nahihiya pero tapat ang tingin. Sir, kasi wala naman po masamang tumulong. Tao rin po siya. Walang dapat ikahiya o ikagalit na tumulong sa kapwa. Natahimik si Eros, hindi siya makapagsalita. Hindi niya akalaing ang babaeng pinaghinalaan niya noon ay siya palang may pinakamataimtim na puso sa lahat. Bigla niyang naalala ang mga sandali sa parke, ang mga lumang bata at pagkain, ang pag-aalaga ni Lyra sa ama niya. Lahat ng iyon, ginawa niya ng walang kapalit. Huminga si Eros, pilit kinakalma ang sarili. Lyra, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang sarili ko. Pinagkakamali kita noon. Galit, pag-aalinlangan, lahat ng yon, hindi ko dapat ginawa. Napaluha si Lyra, ngunit ngumiti pa rin. Sir, okay lang po yun. Naiintindihan ko naman po. Siguro sanay lang po kayo sa mga tao na may tinatagong agenda kaya nagduda kayo kaagad. Pero ang mahalaga po, nandito po ako ngayon para sa kanya at para po sa inyo. Nakita ni Eros ang kabutihang iyon at unti-unti bumagsak ang lahat ng tensyon sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang kahinaan ng sarili, pero kasabay nito ang pagmamalaki at pasasalamat. Lyra, salamat. Mahina niyang bulong, halos hindi marinig ng iba. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko nakita ang katotohanan. Ang kabutihang iyon, ang ginawa mong walang kapalit. Nakapagligtas ka sa akin at sa kanya. Ngumiti naman si Lyra, nagbuntong hininga. Sir, hindi ko po ginawa para sa papuri. Ginawa ko lang po kung ano ang tama. Tumingin si Eros kay Mang Leo. Bata pa ako noon kaya hindi ko alam. Pero ang kabutihan ng isang tao minsan nakakaligtas din talaga sa iba. Napangiti naman si Leonardo. Mahina ngunit puno ng init. Tama ka anak. Hindi lahat ng tulong kailangang ipaliwanag o katimpalaan. Ang mahalaga may puso ka nagmamalasakit. Dahan-dahang lumapit si Eros kay Lyra. Hinawakan ang kanyang kamay. Lyra, sa sarili ko nagkamali ako. Pero ngayon natutunan ko. Ang tunay na halaga ng kabutihan, nakikita sa mga simpleng bagay. Napangiti si Lyra, umiiyak ng tahimik. Salamat po, sir. Natutuwa po ako at naiintindihan niyo po. Tahimik lang sila ilang sandali. Ramdam ni Eros ang hiya sa sarili. Ngunit kasabay nito, naramdaman niya ang init ng puso. Isang bagong simula ng tiwala at respeto sa babaeng dati niyang pinaghinalaan. Alam mo, Lyra, mahinang sabi ni Eros habang tinitigan ang mata ng dalaga. Hindi lang siya natulungan mo. Ako rin. At siguro sa simpleng kabutihan mo, natutunan kong bumaba sa sariling pride at humingi ng pasensya sa sarili at sa iba. Ngumiti naman si Lyra, bahagyang napapaluha. Sir, minsan po simple lang po ang kailangan. Maging mabuti lang kahit walang nakatingin, kahit walang kapalit. Tao rin po siya, kaya karapat-dapat din po siyang tulungan. Salamat, Lyra. Bulong niya sabay haplos sa kamay ng dalaga. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman ang tunay na kahalagahan ng lahat. Makaraan ng ilang araw ng pagpapagaling, unti-unting bumalik ang lakas si Mang Leonardo. Ang kanyang balat na dating maputla at sunog sa araw ay unti-unti nagkaroon ng kulay. Ang malalim na linya sa mukha niya ay nagsimulang lumiwanag sa tuwing umingiti siya. Isang hapon habang tahimik ang silid ng ospital at ang araw ay nagmumula sa bintana, dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata. Tiningnan niya ang paligid. Ang kanyang kamay na hawak ni Lyra at ang mukha ng anak na matagal niyang hinahanap. Eros. Mahina ngunit malinaw ang tinig ni Leonardo. Lumapit si Eros at nagulat sa bigat at lalim ng emosyon sa boses ng ama. Papa, narito lang po ako.
Sagot niya, tinapik ang balikat ng matanda. Huminga si Leonardo ng malalim at tumingin kay Lira. Kung hindi dahil sa sekretarya mong ito, anak, baka matagal na akong wala. Sa mga taon kong palaboy, gutom, pagod at stress, marami na ako nakalimutan nangyari. Minsan nga pati kahapon, hindi ko na maalala. Pero natutuwa ako dahil nakilala ko si Lira. Siyang nagbigay sa akin ng pagkain, ng pag-asa, at ng pagmamalasakit. Napatingin naman si Eros kay Lira na nakangiti, nanginginig at halatang hindi inaasahan ng mga salita ng ama. Ramdam niya ang init ng kabutihang ipinakita ng sekretarya, hindi lang dahil sa kapalit kundi dahil sa tunay na malasakit. Papa, hindi ko alam kung paano ko ipapakita ang pasasalamat ko sa iyo at kay Lira. Salamat sa iyo, anak. Salamat sa pagpigil sa sarili at sa pagbibigay respeto sa kanyang ginawa. Lira, anak, salamat din sa kabutihang ipinakita mo. Kung wala ka, hindi ko mararanasan ang init ng pamilya at pagmamahal na matagal kong hinahanap. Wala po yan, Sir Leonardo. Ginawa ko lang po kung ano ang tama. Alam ko, Iha. At iyon ang dahilan kung bakit ako narito ngayon. Salamat sa iyo at salamat sa anak ko. Wala po yun, sir. Basta natutuwa po ako na nakatulong ako. Sa tabi ni Leonardo ay nakangiti rin at parahang pinisil ang kamay ng anak. Anak, at ikaw, Lira, ngayon nabuo ulit ang pamilya ko. At ang puso ko ay muling magkakaroon ng dahilan para umasa at magmahal. Makaraan ng ilang linggo, unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa Vergara Group. Ngunit hindi niya na ito kasing seryoso o malamig tulad ng dati. Ang pinakamalaking pagbabago, si Lira Dizon, ang probinsyanang sekretarya, ay opisyal nang tinanggap bilang espesyal na bahagi ng pamilya ni Eros at ni Leonardo. Isang umaga sa opisina, nakita ni Eros si Lira na naglalagay ng bagong schedule para sa Project Mang Leo. Isang programang inilunsad nila para matulungan ang mga homeless at matandang lansangan. Dito, ang bawat empleyado ay nag-donate ng pagkain, damit at oras para bumuo ng mas maayos na pamumuhay para sa matatanda. Lumapit si Eros sa tabi ni Lira, ngumiti at sinabing, Lira, ang galing mo talaga. Hindi lang sa trabaho kundi sa puso. Salamat ha sa lahat ng ginawa mo. Sir, ginagawa ko lang po ang tama. Basta po matulungan ng iba, masaya na po ako. Sa kabilang bahagi naman ng opisina, nag-uusap ang ilang empleyado tungkol kay Trixie. Ang dating PR na puno ng inggit at paninira ay nalantad na sa kasinungalingan nito. Ang pekeng larawan na ipinakalat niya laban kay Lira ay nadiskubre. At dahil sa bigat ng kaso, tinanggal siya sa trabaho. Maraming empleyadong huminga ng ginhawa. Ang katarungan ay nagtagumpay at ang kabutihan naman ni Lira ang nanaig. Ngunit higit pa sa hustisya, ramdam sa bawat sulok ng opisina ang pagbabago. Ang dating malamig na CEO na si Eros ay mas nakangiti at mas malapit pa sa mga empleyado. Ramdam ng lahat na may inspirasyon sa paligid. Sa tanghalian, dinala ni Lira si Eros sa rooftop ng opisina. May mga pagkain, mga regalo para sa mga matatanda, at mga liham mula sa ilang empleyado na nag-volunteer sa Project Mang Leo. Sir, tingnan po ninyo. Unti-unti na po lumalaki ang project natin. Sabi niya na puno ng kagalakan. Napatingin naman si Eros sa tanawin. Lira, ang dami na nating natulungan. At dahil sa'yo nagsimula ang lahat. Lira, anak, hindi mo lang napaligaya ang anak ko kundi pati ako. Sa project na to mararamdaman ng maraming pagmamalasakit at kabutihan ng puso mo. Sa hapon dumating ang ilan pang empleyado upang tulungan si Lira sa proyekto. May mga dumating na volunteers mula sa labas, pati mga kaibigan ni Eros at Leonardo. Ang silid na dati punong-puno ng trabaho at stress ay napuno ng tawanan, kwentuhan at saya. Hindi naglaon, naging malinaw kay Eros na ang pamilya niya ay hindi lang binubuo ng dugo, kundi ng mga taong may puso at malasakit. At si Lira ay isa sa pinakamahalagang miyembro nito. Hindi lamang siya sekretarya, siya ay naging inspirasyon, tulay ng kabutihan at simbolo ng bagong simula para sa kanilang pamilya.
Naglakad silang tatlo papunta sa isang payak na bench sa gilid ng parke. Umupo sila na magkatabi. Lira, wika ni Eros. Hindi lang ikaw ang naging inspirasyon sa akin, kundi sa buong kumpanya. Ang kabutihan mo ay nagbukas sa mga mata namin, lalo na ng mga bagay na hindi mahalaga, mga kayamanan, posesyon o inggit. Ang mahalaga ay ang puso, at dahil doon nabuong muli ang pamilya namin. Salamat din po, Sir Leonardo, sa pagkakataong nakilala ko po kayo at tulungan. Hindi ko po ginawa para sa kapalit pero masaya po ako na naging bahagi ako ng kwento ninyo. Tumango naman si Leonardo. Anak, iha, ang tunay na kayamanan sa buhay hindi nasusukat sa pera o posesyon. Ang kayamanan ay nasa pagmamahal, malasakit at pagkalinga sa isa't isa. Huminga sila ng malalim, sabay ngiti at yakap sa isa't isa. Ang dating parke na lugar ng pangungulila at simpleng kabutihan ay naging simbolo ng bagong pamilya, bagong pag-asa at bagong pag-ibig. Si Eros marahang hinawakan ng kamay ni Lira. Mula ngayon, wala nang lihim o panghuhusga. Sa bawat hakbang natin sabay tayong lalakad. Ikaw, ako at ang papa ko, magkakasama. Oo po, Sir Eros. At Papa, sabay po tayong lalakad. Mula sa simula hanggang sa dulo, magkakasama po tayo. At sa ilalim ng paglubog ng araw, ramdam nila na ito na ang simula ng bagong kwento. Isang kwento ng pag-ibig, pagkalinga at pamilya na nagsimula sa simpleng kabutihan ng isang puso. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.